Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Tsuktsakan video sa palasyo, hawak na umano nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Presidente Kuting at unang ginang na si Lisatanas Mags tinanggi ang kabulustugan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Vice President Inday Sara Duterte ay marami nang hawak na alas na panlaban dito sa administrasyon ni Presidente Kuting at pati na rin dito kay unang ginang na si Lisatanas Mags na patuloy na bumabanat sa kanya. Ben-Hur Abalos na sabing siya umano ang nasa video na nagtsutsuktsyakan dito sa loob ng palasyo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na dito sa administrasyon ni Presidente Kuting ay pwedeng pumasok ang kung sino-sino man dito mismo sa palasyo. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang respeto dito kay Presidente Kuting ng Norte na ito ay tila ba wala na dahil kung sino-sino na lamang ang pumapasok dito sa loob ng tinatawag nating palasyo na dapat ay pribado lamang para sa mga bagay-bagay na pang ginagamit ng pangulong liderato. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang walang kwentang leader itong si Presidente Kuting na ito at tila ba kung sino-sino na lamang ang bumabastos sa kanya ngunit okay lang sa kanya dahil wala rin naman daw na ibibigay. Ngunit mga kaibigan, ang naapektuhan ay ang ating bansa. Salamat na lang kay Vice President Inday Sara Duterte na ito na handang ibulgar ang lahat para lang sa katotohanan at para sa serbisyo ng mga taong bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na mas bagay nga talaga itong si Vice President Inday Sara Duterte bilang maging presidente ng ating bansa dahil nga ang kanyang integridad ay talagang pagsisilbi dito sa ating bansa at pataasin ang ekonomiya ng ating bansa. Well, para nga sa kabuuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated dito sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Sa ating mga solid viewers naman dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Muli po mga kaibigan or mga kabayan, maraming salamat po and let us continue to pray for our country that God may bless it and continue to protect it. Maraming salamat po! Social media. At kung nagtatanong kayo kung nandito na naman ba itong si Senator Manny Pacquiao, opo, kasama pa rin ho siya. Babalikan ho natin, iisa-isahin ho natin yung kanyang mga naging litanya noong 2022 presidential election. Noong, di ba, hinamon pa nga niya ng debate itong si Marcos Jr. Meron na naman ho tayong nakitang kabalbalan itong si Manny Pacquiao noong 2022 na ibabalik natin ngayong mga panahon natin para pasampal natin sa pagmumukha nitong tao na to na yung binabanatan mo dati tinataas na ngayon ang kamay mo. Unahin na ho muna natin itong kay Vice President Sara Duterte. Bagong alyansang makabayan nagsisimula ng bumuo ng impeachment complaint versus VP Duterte. Wala nang bago dyan. Di ba pati nga yung mga media dito sa dito sa interview na to ni Joel Chua kahit sila basang-basa ho nila ang mga plano nitong mga congressman na to. Pero ang pagkakaalam ho ni Vice President Sara Duterte, wala ho talagang kaso laban sa kanya, kaya kailangan ho nilang kalkalin at kailangan ho nilang mag-fabricate ng mga testigo, yung mga walang kredibilidad na testigo, pinapatawag ho nila at pinagsasalita ho nila dyan sa House of Representatives para mapaniwala yung ating mga kababayan sa mga kasinungalingan netong mga congressman na to. Pero hindi ho magtatagumpay yan, no? Na nakikita na kahit dito ho mga kababayan, makikita ho natin sa PH update yung mga komento ng ating mga kababayan. Talagang mahal na mahal ho nila itong si Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong actually kaninang umaga pa to, itong kay Tambaluslos na to.
na kung saan, nakalagay ho dito sa Philippine Star, ang Philippine Star ho na yan, 'di ho natin malaman kung pagmamay-ari rin ba ni Tambaluslos yan? Maya't maya nandiyan pagmumukha niya, eh. Gawin niyo ng profile picture yung mukha nitong si Tambaluslos kayo diyan sa Philstar, ha. Ang, magiging budget para sa OBP ay 733 million. Halos kapareho ng budget noong panahon ni Vice President Leni Robredo. Ang problema ho kasi dito, hindi ho maintindihan nitong mga tao na 'to, kagaya nitong si Tambaluslos, paulit-ulit sinasabi ho natin dito, si Vice President hindi ho niya forte yung style nitong si Leni Robredo, Wag naman sanang masamain, kasi 'di na tayo nagkikipag-away ngayon dito kay, Nanay Leni. Yung mga pinklawan, oo, binabanatan natin 'yan, pero itong si Nanay Leni, hindi ho natin binabanatan 'yan ngayong mga panahon na 'to. Ika nga ni VP Sara, nananahimik yung, VP Leni, hindi niya sinasabi kung ano pag-usapan, kaya hindi rin natin siya babanatan. Ang sinasabi lang ho natin dito, hindi natin puwedeng ikumpara itong si Vice President Sara Duterte dito kay Leni Robredo. Itong si VP Sara ho, hindi hindi ho siya puwedeng hindi magtrabaho. Kasi ano ho 'yan, ang training ho talaga niyan, ibigay ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya yung 733 million na 'yan, hindi ho makatarungan 'yan. Sa Senado, tingnan ho natin kung anong gagawin ng mga senador sa Senado. Pagka linamon na ho sila ng, pamumulitika, ng, ambisyon nitong si Tambaluslos, malamang sa malamang ganyan din ho ang magiging istorya diyaan sa Senado. Ano pa ho bang meron tayo dito mga kababayan? Punta na ho ba tayo dito kay ano, mamaya na 'to. Kay Luis Romo muna tayo. Ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit ang ingay-ingay nitong Bacolod na 'to, ngayon at least naiintindihan niyo na itong Pilipinas na, FB page na 'to, tinatantya ho ang tubig. Nagtatanong ho sila kung sakaling tumakbo sa Senado itong si Congressman Luis Tro, kung iboboto daw siya. Di subukan niya. Wala nang tanong-tanong, rekta na, mag-file ka na ng, COC sa 2020, ngayong October, first week of October. Ikaw, Luis Tro, para feeling ni Luis Tro, sikat na sikat siya, eh. Feeling nitong si Luis Tro, mahal na mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Sa ginagawa ho niyang pagpapakaasaw dito kay, Tambaluslos, akala ho niya, minamahal siya ng ating mga kababayan. Di ho alam nitong alin na 'to, sukang-suka, sa pagmumukha niya ang sambayan ng Pilipino. Feeling ho niya, very smart, very bright siya, very, yung akala niya alam niya lahat pagka nagsasalita siya diyan sa House of Representative. Ano naman ho siya, kung pagka tinapat naman ho siya kay Congressman Rodante Marcoleta, halos hindi ho siya makaimik. Ngayong mga panahon na 'to, ipagpalagay natin na nababraso nila itong si Congressman Rodante Marcoleta. Hintay-hintay lang ho tayo, okey? No, hintay-hintay lang ho tayo dahil, itong pagmumukhang 'to at yung, malaking organisasyon sa likod nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Ako, naniniwala ho ako mga kababayan, yang mukha na yan, siya ho ang magbibigay, kumbaga kukumpleto, gagawa doon sa hindi nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lahat ho ng ginagawa ngayon diyan sa alley na yan, kumbaga nagpapatibay lang 'yan kay Vice President Sara Duterte. Yan lang ho ang yan ho ang nagpapatatag dito kay VP Sara ngayong mga panahon na 'to. Pero tandaan niyo ho itong sasabihin ko sa inyo na 'to, yang mukha na yan itong si Vice President Sara Duterte, yan ho ang mukhang, maghahatid, ng, napakatinding pagbabago sa mga susunod na panahon. Yun ho ang ating sigurado at yun ho ang kinatatakutan nitong mga politiko na 'to, dahil nakita na nitong si Vice President Sara Duterte kung gaano kadumi ang politika sa ating bansa. Kaya kung sakali yan ho ay maging presidente, naku, babaliktad ho lahat. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Ito mga kababayan, dumako ho muna tayo dito kay, Senator Manny Pacquiao. Hindi ho natin pwedeng kalimutan ang mga litanya nitong, mama na 'to, 'no. Kailangan ho kasi nating ibalikan para makita ho natin, kung, ano ang kayang gawin nitong mga walang yang politiko na 'to. Ano ang Bakit kaya nilang kalimutan ang kanilang mga prinsipyo at paninindigan sa mga nakalipas na panahon, para lang makaupo sa puwestong gusto nilang makamtan sa 2025 midterm election. Kagaya nitong si Manny Pacquiao, ang sabi ho nitong si Manny Pacquiao, eto ang banat nitong si Manny Pacquiao noong, March 31, 2022. Eto mga kababayan, bago eleksyon ho ito. Presidential candidate Senator Manny Pacquiao warned
of another possible martial law era should the late dictator's son, Ferdinand Marcos Jr., be elected as president. Base sa ating mga nakikita, nagkatotoo naman ho yang babala na yan, itong si Senator Manny Pacquiao. No? Ganyan hong babuyin nitong si Manny Pacquiao, itong si Marcos Jr. noong panahon ng kampanya, noong 2022 national election. Pero ngayong mga panahon na to, nakikita ho natin sila kung paano sila magpakaaso dito kay Marcos Jr. Ito pa ho, hindi pa ho tayo tapos dyan. Ito naman hong si Senator Ping Lacson, ang banat ho niya noon, ayan ang banat ho niya noon, Lacson to voters, don't be partners with thieves. O, yan ang mga banat nila noon kay Marcos Jr. Pero ngayon, itong si Ping Lacson, kaya nawala akong bilib natin dito sa mga to, lalo na diyan kay Tito Soto. Nawala ako ang bilib natin dito sa mga politiko na to dahil nung mga nagdaang panahon, binabanatan ho nila itong si Marcos Jr. Tapos ngayong mga panahon na to, nakialyansa ho sila, yung nakipagsapakat sila dito sa administrasyon na to. Para saan? Lagi nating tinatanong dito, para sa kapangyarihan, para sa impluwensya, para sa makinarya. Meron na hong pangalan na nakatatak sa utak ng bawat Pilipino, ang pangalang Manny Pacquiao, pangalang Ping Lacson, pangalang Soto. Yung mga pangalan na yan, kahit anong gawin nyo, hindi na ho mabubura sa kamalayan ng bawat Pilipino. Ang hindi ho natin maintindihan dito, bakit ho nila kailangang ibenta ang kaluluwa nila dito sa mga bangag na to para lamang maipanalo ang 2025 midterm election. Yun lang ho hindi natin maintindihan. Lagi ko naman hong sinasabi dito na yang si Soto, yang si Lacson, mataas ho talaga ang chance nilang manalo sa 2025 midterm election. Di ho natin maintindihan, baka iniisip nila para sure win sila o kung ano pa man yan. Pero ang atin ho dito, pagdating sa prinsipyo at paninindigan, wala hong mga yagba itong mga senador na to, ng mga kandidato na to sa 2025. Balik ho natin dito kay Tambaluslos at kay Vice President Sara Duterte. At pakinggan ho muna natin yung continuation nitong si Palangga, Binibining Maharlika, kaugnay nga ho doon sa Tsuktsakan video. Kung merong video, walang video, wala ho tayong ano doon. Pero ang sigurado ho dito, binanggit at linabas sa bibig ni VP Sara na may video. Ngayon, kung ito ay another pulburonic video, another Tsuktsakan video, another kung ano pa mang video yan, wala ho tayong alam dyan. Pero ang sigurado ho dito, pagka nanggaling dyan sa ali na yan, ang mga ganyang klaseng impormasyon, kailangan na hong mag-isip-isip, kailangan na hong mataranta, kailangan na hong ayus-ayusin itong mga taga-Malacanang ang mga susunod nila hakbang dito sa ali na to. Ito si Binibining Maharlika, pakinggan ho natin. Ang sabi ni Gloria Mercado na napakasinungaling doon, obviously naman. Sinasabi niya na nakatanggap nga daw siya ng sobre na binigyan siya ni Inday Sara, di ba? Nung siya ay nasa procurement para kapag may mga anomalya, eklabos, hindi siya magsasalita. At sinasabi niya na hindi niya binuksan ang sobre na binigay sa kanya. Alright? Hindi niya binuksan dahil sabi niya, hindi siya komportable na asiwa or whatever. Anong feeling niya na hindi ko bubuksan ng sobre, mga kadramahan. Nakikita mo dun sa clip na napanood ko na napakasinungaling ang kanyang script. Okay? At sinasabi niya na nag-ask siya na humingi siya ng payo, kung sino mang demonyo ang hininga niya ng payo, na i-donate na lang daw ang pera na nilalaman ng sobre sa isang NGO. No. Paano mo malalaman kung pera yung laman? Malay mo, play money pala yung laman. Ini-etchos ka lang pala ni Inday kung totoo man. Which is hindi totoo dahil pinaliwanag ni Inday Sara doon sa kanyang press conference na itong si Gloria Jumamil na ito ay isang talunan. Tinanggal. Hindi, kasi ganito yan. Tingin ho natin, meron ho talagang mga cheque o merong cash na natanggap yung ali na yan. Kaso, kung makikita nyo ho kasi yung timeline, noong binigay yung confidential fund kay Vice President Sara Duterte, bait na ho yun.
talagang hinuli ho itong si Vice President Sara Duterte nung tinanggap niya yung patapos na taon, tinanggap niya yung confidential fund. Doon na ho siya talagang nabigyan ng butas nitong mga tambaluslos na to. At sa tingin ho natin, itong si Jumamil, ano ho yan, matagal ho nilang pinlano yan, malamang sa malamang, talagang itong itong si Gloria Mercado, matagal na ho nilang kasama yan, ka kumbaga sa plano, kasama na ho itong si Mercado. Yung kada buwan merong 50,000 na nabibigay sa kanya, pagpalagay natin, pwede ho niya sabihin na meron siyang natatanggap. Okay? Wala akong problema doon, nakakatanggap siya ng 50,000, pero hindi ho ibig sabihin nun na galing yon kay Vice President Sara Duterte. Pero yun ho ang palalabasin nila para magkaroon ng duda, para magkaroon ng agam-agam sa ating mga kababayan, sa credibility, sa pagkatao nitong si Vice President Sara Duterte. Sa tingin mo natin kung paano pinlano yung confidential fund na yan, kung paano pinlano yung lahat ng pagbanat ngayon kay Vice President Sara Duterte, yung mga checking na yan, baka nakalatag din ho sa mga plano ng mga tambaluslos dyan sa House of Representatives, yung si Gloria Mercado na yan. Dahil sa kanyang mga ginawa sa pag-solicit ng worth 16 million pesos sa private company para mangikil ng pera. I think nandito. Anyway, ito. Okay, pinakita ni Inday Sara itong ebidensya na itong si Joe, yung ginamit na witness, ayan, ginamit na witness ng mga tambaluslos dyan para idiin si Sara Duterte na siya ay nag-bribe dito kay Jumamil na ito, Humamil, tangay na kapangit ng pangalan ni Gloria. Pinakita ni Inday Sara at may ebidensya mga hitad. Okay, ayan, na nangingi siya. Okay, ginto talaga yung aking ang yaman ko. Okay? Yaman sa ginto ng polish. Anyway, nabasa niya to for sure. Dito ay pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte na at ipinakita ang mga ebidensya. Actually, ito ang mga binigay, ay mga pangalan. But anyway, ito yung mga itemized amount, okay, na hiningi niya, which is total of 16 million. Hindi siya pinaya, kumbaga hindi siya hindi aprobado ng Office of Education, Department of Education, nung si Inday ay nandoon pa para mangikil o manghingi siya ng solicitation sa mga private companies. Kaya naman, obviously, sisiraan niya talaga si Inday Sara para gamitin ni Trillanes, ni Tambaluslos, ng lahat ng mga hudas para i-impeach si Inday Sara. Dahil yan ang binibida-bida ni Trillanes. Okay, di ba? Ngayon, binibida nila tambal. Well, obviously, ang mga buwaka ng inang kongresista at senador, they are not for you. Hindi ba kayo napipikon? Hindi ba kayo nauumay, nagagalit na everyday ang pinag-uusapan ng buwaka ng inang mga bayarang media na supposedly kakampi ninyo, ang inuulat nila yung bangayan sa Congress and Senate? Yun nga ho mga kababayan, talagang ang naging diversionary tactic ho nila, banatan si Vice President Sara Duterte. Di ba? Hindi na pag-uusapan yung gold, hindi na pag-uusapan yung kagutuman, kawalan ng trabaho. Ngayong mga panahon na to, pagmahal ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, problema sa agrikultura, di ba? Yung paglaganap ng krimen, korupsyon sa pamahalaan. Wala akong napag-uusapan ngayong mga panahon na to. Yun ho ang mga importante na dapat sana mapag-usapan para umasenso ang ating bansa, para mabigyan ng kasagutan yung mga problema na yun. Kaso hindi ho yun ang suma, hindi ho yun ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Ang nangyayari, si Vice President Sara Duterte, kung ano hong mga kabalbalan na banat sa kanya, yun hong pag-uusapan sa Senado, sa House of Representatives, sa social media, ang laman ho si VP Sara. About kung paano i-impeach si Sara and yung tungkol dyan tungkol dyan sa Pogo na yan. Hindi ko na pinapanood. Na alam nyo naman na ang nakikinabang sa Pogo ay si Lisa Tanas at si Marcos Jr., silang lahat na mga hinayupak dahil nagbigay, di ba sinabi ko sa inyo yan,
during the campaign period pa lang, tumanggap ng what? According dun sa ating puting ahas, ng 1.5 billion pesos. Grabe. Okay? Grabe. 1.5 billion galing sa Pogo operators. Si what? Grabe yun. Bangag at si Lisa Tanas. I think nandito. Okay? Ano ba yun? Napakita ko na yun. Di ba? I don't know, pinatawag na ba si Rainier Chu? Naku Na po. laging kasama ni Bangag sa birthday, sa travel. Di ba? Rainier Chu na Pogo operators. Ngayon, araw-araw ang pinag-uusapan nila Pogo, pero ang totoo, ang promotor o nakikinabang ng Pogo ay si Bangag at itong kanyang asawa, Lisa Marcos. Ngayon ang sinasabing video ni Inday Sara, ano ito? Ayun. Ito na Pwede, ito na. possible, pwede lang tayong mag-speculate kasi wala pang Correct. puting ahas na nagsabi sa atin. Pwede kasi, Ito mga speculation lang ho ito ha. Wala akong kasiguraduhan kung ano yung video na sinasabi ni VP Sara. Kumbaga, pinapaano lang ho natin yung mga imagination ng ating mga kababayan dito sa PH Update. Pero kasi nanggaling naman yung video, di naman kay Vice President, hindi naman sa atin hindi naman kay Maharlika, hindi naman kung kaninong vlogger. Nanggaling ho dito kay mismo kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, pinapakinggan lang ho natin kung ano yung mga punto de vista ng mga political vlogger kaugnay dyan sa video na binanggit nga na yan nitong si Vice President Sara Duterte. patawa-tawa si Inday mukhang nanalo Naku, mukhang panalo yung kanyang smile, di ba? winner, Pwede winner kasing winner. yung heavy luggage. Naku, Okay? heavy luggage. Na binayad naman kay Tambaluslos, according to the news not really news, dun sa kaso dito sa Delaware, di ba? Na binigyan siya ng 2 billion bribe. Pwedeng yun yung video na yun na sinasabi ni Inday. Pwede rin siguro na baka nag-atik-atik lang si Inday, baka another polboronic video. Kasi ang alam ko, hindi lang yung polboron video meron ako. Meron pang iba. Or pwede rin yung tsuktsakan nila, nung tsuktsakan ng mga bangag, habang sila ay mga bangag. Or nagsiswitch sila ng Naku po, yan ang nga ba partners, sinasabi diba? natin? Di ba may lumabas na mga ganon na video na nabakabukangkang si Lisa Tanas, di ba? Hindi ko kasi malabong mangyari yun. Kasi yung mga bangag, yun ho libangan nila. Pagka naggrupo sila, pupulburon, pagka ho masarap na pakiramdam yan, mag-iimbita ho yan ng mga banda, magpapainom. Tapos, yung kumbaga pampinali, magpuputukan na ho yan. Fireworks display, ka nga. Nakabukangkang, yung screenshot, tinake down nila. Lahat na lang gusto nilang i-take down. Nakabukangkang si Lisa Tanas. Sabi ni Reynaldo Jomen, AFP pera-pera naman yan. So nararamdaman nyo ba? Okay, nararamdaman nyo ba kung gaano kahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon sa Pilipinas? Siguro nakikita nyo naman na everyday ng buhay ninyo, kung nanonood kayo ng balita, wala nang naibabalitang matino o wala nang ang build. Wala man lang na ipapatayong mga infrastruktura para sa inyo. Sa halip, sila ay nagbabangayan, nagpapasikatan ng kanilang mga designers. Nagpapadamihan sila ng kanilang nakaw galing sa kaban ng bayan. At yung sobre na sinasabi ng Gloria na yon, na hindi, babalikan natin yung sobre, na hindi niya binuksan. My God, tapos dinonate niya na lang daw doon na lang daw niya binuksan sa harap ng tawag dito nung NGO na yon. 'Di ba? Obviously, nagsisinungaling. Paano nga sabi ko kung ang laman nun ay papel di hapon? 'Di ba? Tapos bit pa niya, pinakita pa niya, ito yung sobre, tapos empty yung sobre, kahit sino. Sabi nga ni Maoy TV, sobre galing sa solicit niya. Exactly. Ay, sobre na yon galing sa pangsusolicit niya, baka siya yung isa sa mga, di ba yung nung nasa Pilipinas ako, yung may mga umakyat sa bus, inaabutan ka ng sobre, tapos may pangalan na gano'n, baka gano'n. But anyway, so itong mga sobre na to, napakadaling gumawa ng kwento.
Pero dito mo makikita sa sa salita nitong si Gloria Jomamil na ito, na siya ay hindi nagasilinanto yung kanyang pananalita. Ibig sabihin, mga kababayan, kapag ang tayo nagsasabi ng totoo, spontaneous yan. Correct. Right? So ngayon, ang ginagawa nila, talagang gagawa sila ng paraan para mag-invento, gamitin, para patalsikin si Inday Sara. At hindi naman magwawagi ang mga yan. Kaya sabi ko nga, baka bukas makalawa, Naku. sabi ni Vitality, naka nga papel di hapon, di ba? Kinupit. Okay. So, baka bukas makalawa, bumagsak na yan si Bangag Jr. dahil siya ay addictus benedictus. Ulitin natin, masaya ba kayo na ginagastos ng pera ng bayan? Diyan sa concert? Doon na lang sa Duran-Duran? Oh. Ngayon, hindi siya nagta-travel, mukhang tumitig. Hindi siya nagta-travel, pero nag-i-invite ng mga katulad ng Duran-Duran para lustayin ang pera ninyo. Kaya nga, no, wala nga siyang mga travel abroad ngayon. Pero ang ginawa naman ho nitong kumag na to, nag-ano naman ho siya, nag-iimbita ho siya ng mga sikat na mga banda sa ating bansa. Na nga mga kababayan, pasadaan ho natin ang mabilisan, kagayahan ng pinangako ko sa mga kasama natin dito sa PH Update. Etong si Joel Chua, pakinggan ho natin ang ilan sa mga tanong ng mga media sa kanya dito sa dito sa bahagi ng video natin na to. Sa natin dito. Game, kalahati. In fact, din pa siya ng DAP o development dito po sa may Tagaytay, kung hindi po ako nagkakamali. So medyo, kung titignan po natin yung dalawa, medyo ito kasi nanumpa eh. So alam naman po niya yung magiging consequence nun kung siya po ay nagsisinungaling. At sa tingin ko, sir, pagkatapos ng administrasyon na to, lahat kayo, madami kayong kailangang sagutin. Lalo, sa bagay, ikaw, malapit ka nang mawala sa politika. Panigurado, matatalo ka ni Mocha. Depende na lang kung sako-sako yung handa mong ibigay sa mga kadistrito mo, kaya mananalo ka. Pero, ikakampanya ko si Mocha kahit na anong mangyari dito, kung ito na lang maupo, itong nagsisiga-sigaan na to, isa sa mga aras ni Tamba dyan sa Maynila, wag na lang ho, si Mocha na lang, pwede na yung cookie ni Mocha. Masaya na ho tayo sa cookie ni Mocha. Game. Sir, kayo ba yung lumapit kay Yusek Mercado o siya po ba yung lumapit sa inyo? Paano po ba yung naging coordination? Paano niyo siya napagsalita? Yan, magandang tanong yan. Magandang tanong yan. Nandiyan na po siya kanina. So, meron pong nakipag-coordinate po siya sa isa sa mga miyembro ng committee. So, yun nga po. At nung pinakinggan po namin yung kanyang statement at may affidavit, talaga. Matagal ng plano yan, sir. Bago pa tumayo yung kasama mong kumag na merong pitik-pilip dyan, matagal ng plano yang si Mercado. Lulukoy yun na naman kami. Medyo nakakagulat din. Nakakagulat din po. Wala naman kayong hindi kinakagulat dyan eh. Magugulatin kayo dyan eh. Sa susunod na administrasyon, sigurado, gulat kayong lahat. Malamang sa malamang, yung iba sa inyo magliliparan, panigurado. Panigurado, yung iba magsusuot ng head brace, yung iba magliliparan, yung iba sigurado makukulong. Chair, ano pong ina-expect nyo in the next hearing? Meron pa ba kayong specific items na titingnan, i-explore? Ano pong aabangan namin in the next hearing? Actually, marami pa dahil may mga binanggit din si Yusek Mercado ng mga Madami pa. Personalities. Like yung kumausap sa kanya. Ako na magsasabi sa inyo kung gaano katagal ang Quad Committee, ganyan din katagal yan. Hindi naman magpapasa ng committee report yan hanggat hindi natatapos ang administrasyon ni Marcos. O hanggat hindi nai-impeach si VP Sara. O di naman kaya hanggat hindi sila nakakapag-establish ng napakatibay na kaso, impeachment case, impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara. Matagal pa yan. Mamadali kayo eh. Hinigbigay sa kanya ng 50,000 at yung asawa po nun na
At panigurado yon, nakausap nyo na rin yon. At panigurado, pagdating dun sa alin na yon, mapuputol lahat ng kabalbalan nyo na yan. Pustahan, oh. Oh, pustahan ho tayo. Pustahan tayo. Mapuputol ang mga kabalbalan ng mga ano na yan. Pagdating doon sa nag-aabot dito kay Mercado na hindi galing kay VP Sara. I think part din ng